Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Pangunahan mo ito, binibining Nina. Muli, magandang araw sa ating lahat. Bago kayo umupo, maaari bang pakipulot ng mga basura at isaayos ang inyong mga upuan? Maraming salamat. Magsiupo ang lahat. Meron bang lumiban ngayong umaga? Mabuti naman kung gano'n. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong umaga, sino muna ang makapagbabalik tanaw sa ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Meron bang makapagbabalik tanaw sa ating nakaraang tagpo? Binibining Hamisola? Magaling! Bigyan natin si Binibining Hamisola ng 3 palakpak. Talaga namang alam niyo na o bihasa na kayo sa ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Kaya't dumako naman tayo sa ating tatalakayin ngayong araw. Nakikita niyo ba ang 4 na litrato sa ibabaw? Ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayong umaga? Meron ba kayong mga ideya? Kung saan napapatungkol ang mga larawang ito? Upang masagot ang inyong katanungan, ipapahayag ito o malalaman niyo ito sa susunod na magtatalakay. Batay sa inyong mga nakikitang larawan, ito ay halimbawa ng magaling. Ito ay halimbawa ng tekstong biswal sa panahon ng propaganda at himagsikan. So, ano nga ba ang napapansin niyo sa larawan? O ano ang bumubuo ng tekstong biswal? Okay, magaling. Ang tekstong biswal ay binubuo ng elemento ng mga tekstong biswal kagaya ng laki, espasyo, kulay, linya, at imahen. Magaling. Ngayon, kung talagang pinagmasdan nyo ng maayos ang larawan, pwede bang sagutin nyo ang aking mga katanungan? Binibining Sugabo, ano nga ba ang laki? Base sa iyong napansin. Ang magaling, sa madaling sabi, ang laki ay tumutukoy sa sukat ng isang bagay, maaaring malaki o maliit. Ngayon ay dumako naman tayo sa espasyo. Binibining Akuram. Magaling, ang espasyo ay lugar o pagitan sa pagitan ng mga bagay sa isang larawan o disenyo. At ngayon ay ating pag-uusapan naman kung ano ang kulay. Binibining Akorda. Magaling, ito ang nagbibigay buhay at damdamin sa isang likhang sining. At ang linya naman ay pakisagot, Binibining Hamisola. Okay, ito ay marka na maaaring tuwid, kurbado, pahilis o zigzag. At ang panghuli ay ang imahen. Ano nga ba ang imahen? Binibining Lagare. Okay, magaling. Ang imahen ay ang kabuuang biswal na representasyon ng isang bagay, tao, lugar o ideya. So muli, ano ang 5 elemento ng tekstong biswal? Ito ay ang laki, espasyo, kulay, pang-4. Okay, ito ay ang linya at ang imahen. Magaling. At ngayon, upang malaman natin kung naintindihan nyo ba talaga ang paksang ating tinalakay, ay papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay tutukuyin ang mensahe ng larawan. Ilarawan ang mga elementong ginamit at ipaliwanag kung paano nakatulong ang mga elementong ito sa pagpapahayag ng mensahe. Pipili ang bawat pangkat ng 1 hanggang 2 kinatawan upang ibahagi sa klase ang kanilang pagsusuri. Mayroon kayong 10 minuto upang gawin ang pangkatang gawain.
Paskil-paskil ang iyong ginawa sa pisara at ibahagi ito. Ang unang magbabahagi ay ang pangkat 1. Magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang unang pangkat. Ang susunod naman na magbabahagi ay ang pangkat 2. Magaling. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. At ang susunod naman ay ang pangkat 3. Mahusay. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. At ang panghuli, ang pangkat 4. Magaling. Bigyan natin sila ng 3 palakpak. At ngayon, ating susubukan kung may nalalaman ba kayo sa buong leksyon na ito sa pamamagitan ng pagtataya na kung saan may 2 parte. Una, ang identification at pangalawa, ang multiple choice. Na kung saan sa unang bahagi sa identification, tukuyin ang hinihinging sagot at isulat ang tamang sagot sa patlang. Una, tumutukoy sa ayos o pagitan ng mga bagay sa isang larawan. Pangalawa, elemento na nagpapakita ng damdamin at emosyon. Pangatlo, tumutukoy sa direksyon o galaw ng mata sa isang biswal. Pang-apat, anyo o forma ng bagay sa larawan. Pang-lima, kumakatawan sa isang ideya o kahulugan. At dumako na tayo sa pangalawang parte ng pagtataya, ang multiple choice, na kung saan piliin ang tamang sagot, isulat ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Una, ano ang tekstong biswal? A. Tekstong binabasa lamang. B. Tekstong gumagamit ng larawan at simbolo. C. Tekstong pasalita. O di kaya'y D. Tekstong pananaliksik. Pangalawa, alin sa sumusunod ang elemento ng tekstong biswal? A. Banghay. B. Tauhan. C. Kulay. D. Tagpuan. Pangatlo, ano ang ipinapahiwatig ng kulay sa tekstong biswal? A. Tunog. B. Damdamin at kahulugan. C. Bilang. O D. Panahon. Pang-apat, ano ang simbolo? A. Hugis lamang. B. Larawang walang kahulugan. C. Kumakatawan sa ideya o kahulugan. O D. Linya sa larawan. Pang-lima, ano ang layunin ng tekstong biswal? A. Magpatawan lamang. B. Magbigay ng impormasyon gamit ang larawan. C. Magkwento ng mahaba. O D. Magbigay ng tanong. At ngayon, dumako na tayo sa takdang aralin, na kung saan gumawa ng isang tekstong biswal, poster o slogan na tungkol sa kabataan at responsableng paggamit ng social media. Ano nga ulit ang tungkol sa poster o slogan? Magaling, kabataan at responsableng paggamit ng social media, na kung saan ito ang mga gabay sa paggawa. Una, gumamit ng hindi bababa sa 3 elemento ng tekstong biswal. Pangalawa, sa ibaba ng iyong gawa, ipaliwanag ang dalawa, na kung saan mga elementong ginagamit at kahulugan ng iyong mensahe. At yun ang takdang aralin na iyong ipapasa sa susunod na pagtatagpo natin. At yun lamang, maraming salamat.